Maraming salamat mga ka-CF Defense sa 3 taong samahan sa katotohanan ng Inang Simbahan. This is a Polo Session Live. Hello po, good evening sa lahat. So before we start, since ang topic po natin ngayong gabi ay about the cross and Ash Wednesday, let's play muna this song. Ang title po nito is At the Cross by Hillsong. Searched me, you know my way. Even when you have overcome the grave, glory fills the highest place. What can separate me now? You go before me, you shield my way. Where your blood was shed for me, there's no greater love than this. No, you have overcome the grave. Glory fills the highest praise. What can separate me now? When you said that it is done, it's done. You made a way. When you said that it is done, you tore it up. Ayun. So, Brother Denmar, are you there? Yes, I'm here. So, habang tinutugtog natin yung kanta, i-share ko na yung video natin sa kanya-kanya mga groups, kung saan-saan mga groups na. So, yung topic natin ngayon ay about the sign of the cross. So, since papalapit na yung Ash Wednesday, we will also touch yung Ash Wednesday. Tama bro? Yes, bro. Matatackle natin siya kasi kasama siya doon eh. Kasi when we celebrate the Ash Wednesday, we are putting a cross here in our foreheads. And actually, nakakatuwa, Brother Des, kasi ngayong darating na ang Lent, no, ay pinayagan na yung abo dito sa forehead. Kasi dati dito eh, nung pandemic, dito sa ulo inilalagay. So ngayon, dito na siya sa forehead ngayon. No? So, napakaganda na maibabalik na natin yung Ash Wednesday natin, yung position natin kapag mahal na araw, at kapag, di ba, pag malapit ng Pasko, meron ng, lahat yan maibabalik, lahat ng ating tradisyon sa ating simbahan, lahat maibabalik na. So, hopefully, sana wala na COVID. So, Amen. So, sana nga talagang wala na si COVID. So, before we start, let's say a short prayer. So let's put ourselves in the presence of God in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, we are here again to share the truth of your church, to share your words, to share the teachings of your church. Use me and Brother Denmar, that our sharing will be able to give glory to your name. Sana po sa aming pag-share ng aming kaalaman ay may matutunan po yung aming mga manonood. At sana po ito ay maging dahilan para lumabo pa po ang kanilang
ang pagkakaalam sa pananampalatayang Katoliko patungkol po sa sign of the cross. Panginoon, put your truth in our lips and Brother Denmar, na sana po lahat po ng aming sasabihin ay makapagbigay kapurihan sa inyong pangalan. All this we pray in the mighty name of Jesus, your Son, our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, good evening po sa lahat. Ang ingay ni Prince Gabriel Alvarez. Nakakayak daw yung message ng kanta. 31 Oo, views. nagluha ako until now eh. Kasi tamang-tama yun sa Ash Wednesday at the cross. Good evening po, sabi ni Brother Pernil Interia Bordios. Good evening, brother. So, let's start, brother. Tawag dito, yung sign of the cross is actually one of the most attacked doctrines or most attacked teaching of the Catholic Church. Iisa siya sa, actually, ang sabi sa Batikos ng Iglesia ni Cristo, sabi sa kanilang Pasugo Magazine, March 2000, volume 52, number 3, sabi sa kanilang babasahin, the sign of the cross is made by placing the fingers of the right hand on the forehead. Such a mark on the forehead is the symbol of the beast described in Revelation 13:11-18. Sa Tagalog, ang tanda daw ng krus ay ginagawa sa pamamagitan ng mga daliri ng kanang kamay na inilalagay sa noo. Ang tanda na yan sa noo ay palatandaan ng halimaw na inilalarawan sa pahayag 13 verses 11-18. So ayun, sabi naman ng atake ni Eliseo Soriano, mag-aral lang tayo ng totoo, hindi po tayo mapapabayaan. Itutuwid ng Diyos ang ating mga mali. Iyan po ay isang maling aral ng Iglesia Katolika, iyang pag-aantanda ng cross. So nai-ere po ito sa itanong mo kay Soriano sa UNTV. So, paano ba to? Ayan. Ayun. Nakakatawa yan. Unang-una sa lahat, nakakatawa yan, Brother Jess. Alam mo kung bakit? Kasi unang-una, may naiisip ako na medyo kalokohan. Yung sinasabi nilang, kapag ka natapat ka sa simbahan, ang dami mong kinocross. No? So, nagko-cross daw tayo kapag ka meron tayong nalalamang kaaway. No? Ngayon, pagka tayo naman daw inadadaan sa simbahan, nagko-cross din tayo. Ibig sabihin, may kaaway din sa simbahan. No? So, ayun yung sinasabi nila. So, balik tayo doon sa sinasabi ng dalawang kulto. Kasi iba naman talagang aral nila sa Kristiyano, kaya kulto ang tawag eh. No? May kakaiba silang aral. So, yung sa INC, galing ako dyan. Yung pasugo nilang yan, no, ang interpretation nila dyan, yan yung sign of the cross. No? So, ano yan actually? May kakontrang talata yan sa Biblia. Mamaya, maraming kakontra yan talata sa Biblia, kaya hindi maaaring iyan ay sign of the cross, yung tanda ng Antikristo o yung tanda ng halimaw. Kasi marami talagang kukontrahing talata yan sa Biblia. Ang Biblia na alam naman natin, hindi pwedeng magsalungatan. Hindi yan si Eliseo na pwedeng sinabi niya noon, hindi niya nasasabihin ngayon, kukontrahin niya na ngayon. Diba? So si Eliseo Soriano, alam naman natin, pabawi-bawi yan eh. Katulad niya, tinuro niya, no, na Mother of Harlots ang Catholic Church nung siya ay nabubuhay. Nung namatay, binawi niya na, mali daw yon. So, paano pa kaya tayo magtitiwala, Brother Jess, doon sa mga mangangaral na paurong sulong ang salita? Amen. So, ang sign of the cross, ipinapaliwanag siya ng ating aklat. Na bukod sa Biblia, ito tinatawag natin yung CCC, or Catechism of the Catholic Church. Nga pala, itong Catechism of the Catholic Church ay never pang ginamit ng mga protestante to use against us. Wala silang makitang mali dito. So, basahin po natin sa CCC paragraph number 1235 or 1235. Ang sabi po doon, the sign of the cross on the threshold of the celebration baptism marks with the imprint of Christ, the one who is going to belong to him, and signifies the grace of redemption Christ won for us by his cross. Ang sabi naman sa paragraph 2157, the Christian begins his day, his prayers, and his activities with the sign of the cross.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The baptized person dedicates the day to the glory of God and calls on the Savior's grace, which lets him act in the Spirit as a child of the Father. The sign of the cross strengthens us in temptations and difficulties. So dito sa paragraphs, sa CCC paragraph 2, chapter tuloy, paragraph number 2157 tsaka 1235, ay tinuturo dito na ang mga Kristiyano daw pala ay inuumpisan yung kanilang araw with the sign of the cross. Tapos, ang taong nabinyagan daw ay inaalay niya ang araw na yun para sa kaluwalhatian ng Diyos. At tinatawag yung grasya ng manunubos na si Kristo. Amen. So, paano naging mark of the beast? Naging mark of the beast pala yung Diyos. So parang ang hirap nun, brother, no, na kumbaga parang bakit tayo maniniwala sa akusasyon ng Iglesia ni Cristo at ng MCGI kung malinaw naman na sa ating aral sa Catechism of the Catholic Church ay malinaw ng Diyos ang pinapatungkulan. When we do the sign of the cross, and we say the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, ang sinasabi pala doon ay we dedicate the day to the glory of God and we call on the Savior's grace, which lets him act in the Spirit as a child, bilang anak ka ng Ama. Tapos ang sign of the cross daw ay pinapatatag tayo sa mga temptations, sa mga difficulties. So, hindi pala mark of the beast ang sign of the cross natin, brother, no? Kasi ang sign of the cross kasi symbolic siya, para sa isang Katoliko, bilang pagpapakita na tayo ay mga tagasunod ni Kristo. Sa Luke chapter 9 verse 23, ang sabi po, at sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang cross at sumunod sa akin. Sa Luke chapter 9 verse 23, sinasabi ni Kristo na ang pagpasan sa krus ay palatandaan ng pagsunod natin sa Kanya. So, ipinahayag sa pamamagitan ng sign of the cross na ang isang Katoliko ay sumusunod sa pagtatalaga ng kanyang sarili para sa Panginoon at sa kanyang simbahan. So, ikaw, Brother Denmar, meron ka bang gustong idagdag? Alam mo, Brother Jess, kaya naging tanda siya ng halimaw, tatak siya ng halimaw para sa kanila. Kasi sabi nga sa unang Korinto 1:18, no, ang krus ay tanda, no, o simbolo ng kamangmangan para sa mga kaaway ng Diyos o kaaway ng krus ni Kristo. No, kaaway sila ng krus ni Kristo, anti-Kristo, no. Ito ay mensahe ng kamangmangan sa kanila, ngunit sa mga maliligtas, sabi dito, ay tanda ito ng Diyos, no? So napakaliwanag naman sinabi ng Apostol San Pablo sa unang Korinto 1:18. Kaya ayaw nila noon kasi sila ay kaaway ng krus ni Kristo. No, ayaw nila na kilalanin ang ating Panginoon Kristo na namatay para sa kanila. Kasi alam mo, Brother Jess, kaya hindi nila matanggap itong ating doktrina ito. Kaya hindi nila malunok ito. Kasi ang lagi nilang isasagot sa iyo, wala naman kasing mababasa na may nag-sign of the cross sa Biblia. No? Mali. Sapagkat sa Ezekiel chapter 9 verse 4 to 6, no? Meron tinatawag doon na tao krus o cross, no? Sa Ezekiel chapter 9 verse 4 and 6, no? So, makikita natin doon sa verse na iyon na hindi gagalawin o hindi papatayin yung mga may tatak ng cross sa kanilang mga noo. Na iyon nga ang isinasagawa natin sa araw ng Ash Wednesday, no? Yung tinatawag nating pagsisimula ng Lent season sa ating mga Katoliko, no? So, mababasa natin yung mga kapatid, no?
Parang ganito. Basahin natin yung sinasabi ng Ezekiel. Sabi dito, praise thou or cross on the foreheads of men who sigh and groan, and because of all the abominations committed, your eyes shall not look with pity and kill them all, old men, young men, virgins, children, and women, but do not touch anyone with the mark with a cross. No, Ezekiel chapter 9, verse 4 and 6. No, so ayan, no, so hindi pala papatayin yung mga yung mga mayroong tanda ng krus, no? So maliwanag naman 'yan. So kaya ayaw nila tanggapin, Brother Jess. Katulad yung sinabi ko kanina, bukod sa unang Korinto 1:18, yung sinasabi nating Philippians chapter 3 verse 18 to 19. Nasabi diyan, for many live as enemies of the cross of Christ. I have said it to you many times that now I repeat with tears, they are heading for ruin, their belly is their God, and they feel proud of what they should be, their shame. No, ayun yung sinabi sa kanilang, ayun yung sinasabi sa talata. Okay? Amen. So yun, ang ganda nung binasa mo, anong version daw ginamit mo bro sa Ezekiel? Sabi ni Sister Chai, Charowen Amatayapol. So ginamit, Bible pa rin naman yung ating ginamit. Yun nga lang, ang ating ginamit dyan, hindi yan dating salin. No? Ang ginamit natin dyan, kapatid, yung MB, yung magandang balita. Hindi yung MBB, MB. Oh, kasi iba yung MBB sa MB. No? So, Ezekiel chapter 9, verse 46. Ayun. Okay? Ang sabi So, po dyan, bro, ang may tatak lang ng Diyos ay anak ni Israel, sabi nila sa pahayag. So, wait lang. Dagdag natin din doon, brother, no, sa ang sabi po ni Saint Cyril of Jerusalem, let us then not be ashamed to confess the crucified. Huwag daw tayong mahiya na i-confess kung sino yung pinako sa cross. Be the cross our sin, made with boldness by our fingers, on our brow, and in everything. Over the bread we eat and the cups we drink, in our comings and in our goings out, before our sleep, when we lie down and when we awake, when we are traveling and when we are at rest. So malinaw dito po sa catechetical lecture ni Saint Cyril of Jerusalem na ginagamit ang sign of the cross sa lahat. When we bow, when we do everything, kapag kumakain tayo, umiinom tayo, papasok at paglabas natin ng pupuntahan natin, bago tayo matulog, kapag higa natin, at kapag kagising po natin. Kapag tayo daw ay aalis at kapag tayo ay nagpapahinga. So, malayo po yung pagkakakilala at ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo at ni Soriano na negative comment about the sign of the cross. So, basahin natin yung Revelation 13:11 to 18 na sinasabi nila na mark of the beast daw. Sabi dito, sa pilitang pinatatakan ng ikalawang halimaw ang lahat ng tao sa kanilang kanang kamay o sa noo, maging sila'y dakila o hamak, mayaman o mahirap, alipin o malaya, at walang maaaring magtinda o bumili, malibang sila'y may tatak ng pangalan ng halimaw o ng bilang na katumbas niyon. Kailangan dito ang karunungan. Maaaring malaman ng sinumang matalino ang kahulugan ng bilang ng halimaw, sapagkat bilang ng isang tao ang bilang ay 666. Ginagamit din ng INC actually yung bilang panakot sa mga taong gustong sumunod sa kanila, yung mga naaakay nila ng mga mahihinang Katoliko, yung nasa pahayag 14:9 to 11. Sabi dito, at sumunod sa dalawa, ang ikatlong anghel na sumisigaw ng malakas, sino mang sumasamba sa halimaw o sa larawan nito, at nagpatak sa kanyang noo o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng alak ng kanyang puot na walang halong ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga anghel at ng kordero
Ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay mag-aalab magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap nang walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at ang mga natatakan ng kanyang pangalan. So, kahit sino brother, no, kapag napakinggan mo to, kapag napakinggan mo tong ang ganyang talata, ay matatakot ka din talaga. Ako, Brother Jess, napansin mo, sabi ko, yung may tatak ng halimaw ay hindi maaaring bumili. Okay. So ngayon, nag-sign of the cross tayo ngayon. Bukas ba makakabili ka ng pagkain? Oo naman, kakabili pa rin ako. Eh sabi doon, yung matatakan, bawal bumili. Eh nakakabili Hindi- naman tayo. Mas hindi pa nga ako makakabili kung hindi ako vaccinated eh. Di ba? So hindi sign of the cross, hindi po ang sign of the cross ay tatak ng demonyo dahil kahit na mag-sign of the cross ka, makakabili ka pa rin. Gusto lang natin linawin sa mga nanonood sa atin ngayon na every time we do the sign of the cross ay binabanggit natin yung Father, Son, and Spirit. We invoke the name of the Holy Trinity. Ngayon, kung ibabalik natin yung argumento ng INC tsaka nung MCGI, ay lumalabas ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay demonyo. Pinapalabas nila, sino ba ito? Kung ikaw, ang tingin mo sa Ama, Anak at Espiritu ay demonyo, ay ba isa kang Antikristo? So lumalabas hindi tayo ang Antikristo kundi sila. Lumalabas na sila yung tumutuligsa sa Diyos, sila yung nambabasto sa Diyos at hindi tayo. Ganun lang naman kalinaw yun eh. Kung sa atin, malinaw nating sinasabi yung Ama, Anak at Espiritu when we do the sign of the cross. Kasi para sa ating mga Katoliko, it is a powerful prayer. Di ba? Pero bakit sa kanila, ang turo sa kanila ay tatak ng Diablo? Paano naging tatak ng Diablo yung Holy Trinity? Actually nga bro dapat ang isang tunay na Kristiyano, they do not take pride in anything except the cross of Christ. Katulad na sinabi ni St. Paul sa Galatians chapter 6 verse 14. Kaya sinusuportahan niyan yung binasa mo kaninang lecture or catechetical instruction from a church father. Na sinabi ni St. Paul na he take pride he don't take pride in anything except to the cross of Christ, no? Meron siyang dahilan. It's because yung sabi niya dito no sa Galatians chapter 6 verse 14, ang dahilan niya dito is through him the world has been crucified to me and I in the world. So God is crucified because of us. So this is a symbol of a love of God. Yung sign of the cross, no? For example, yung dalawang patlang na kahoy na pinagdikit ni Moses dati, kung saan gumawa siya ng rebulto ng ahas, no? Yung Numbers chapter 21 verse 7 to 8. No, dalawang magkapatlang na kahoy. Dalawang magkapatlang na kahoy kung saan nandun sa gitna yung ahas, nakatali siya doon. So, ang bawat taong lalapit doon, no, pag sila ay natuklaw, pag sila ay tumingin doon, sila ay gagaling. Ganon din yung cross, no? Yung cross ay tanda ng pag-ibig ng Diyos para tayo ay makalaya, no? Makalaya tayo sa kasalanan. Kung dati sa kanila para lumaya sila sa kamandag ng ahas, tayo para makalaya tayo sa kasalanan. So prefiguration ang ating tinatawag yung type and antitype, no? So yun, it's a meaning of love or symbol for love of God, no? Yung cross na namatay ang ating Panginoon Kristo. Amen. Actually, sa turo nga ni Pope Innocent III, ito yung nabanggit natin noong mga common mistakes ng mga Katoliko. Banggitin ko lang pala kanina, bro. Nagsimba ako kanina sa San Roque de Sampaloc Parish. Natuwa ako kasi sa ama namin, lahat ng tao nakaganon. Kasi naka-flash doon sa screen yung tama, do's and don'ts. Yung may nakalagay ni X doon sa ganon,
Tapos may nakalagay na check doon sa ganun. So kung kinanta yung the Lord's Prayer, lahat ng tao ay nakagano. Maliban lang sa katabi ko ng matanda na baka hindi niya nakita yung instruction, nakaganon pa rin siya. Pero lahat ng tao is talagang nakaganon. So natuwa ako kanina sa sa San Roque de Sampaloc Parish. Dito po yan sa may Sampaloc, Manila. By the way, yun nga no, ang sinabi natin, nabanggit natin ito dati dun sa common mistakes yung nakarang Apollo session natin. Common mistakes of Catholic people na yun nga, yung sign of the cross, according to the teaching of Pope Innocent III, ginagawa siya is made with 3 fingers. Kasi yung signing done together ay ini-invoke natin yung Holy Trinity. So ito yun. Yung sinasabi ko last time, di ba? Ito is for the Holy Trinity. No? So itong dalawa is for the divine nature of Jesus, and yung isa ay for the human nature of Jesus. So tatlo siya. So ayun. pinagsama ko. Amen. So sinasabi na kapag ginagawa natin yung sign of the cross ay ipinoprofess natin yung ating pananampalataya sa Diyos. At saka nakasulat yung bro sa Bible. Yung Matthew chapter 28 verse 19, sabi diyan, no? Baptize them in the name. No, binabanggit natin kasi yung pag sinabi kasing in the name from the word onoma, name. Greek word onoma ay authority. No? Authority. Pag sinabi natin in the name of the Father. So parang sinasabi mo in authority of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. It means that God is that you are a property of God because God has authority in you. So pag sinabi mo in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So it means you are proclaiming that God owns you, no? Na ikaw ay sa Diyos, no? So yung hindi nagsa-sign of the cross, lalo na yung politikong gustong magpatanggal ng cross, antikristo. Yeah. Amen. Actually, isa sa mga turo ng mga early church fathers natin is ang sign of the cross daw ay isa sa declaration ng depensa kontra sa kay Satanas. Ang gustong sinasabi daw dito when we do the sign of the cross, ang sinasabi is hands off. Teka lang, hands off ka muna. I belong to Christ. He is my protection. And sinasabi nga na ito ay isang offensive tsaka defensive tool. Dahil sabi sa Romans chapter 10 verse 13, sapagkat sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Kaya ano ba ang sinasabi natin when we do the sign of the cross? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So we call on the name of the Lord. And so, sabi sa Romans chapter 10 verse 13, sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Sa 1 Corinthians 1:18 na binanggit mo kanina, brother, yun nga ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas, ngunit ito ay kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Amen. Diba? Dahil ang cross ay kapangyarihan para sa atin, tayo ay yung mga naililigtas. Tayo yung mga nailigtas. Ligtas pala tayo. Kala ko hindi tayo ligtas. At saka isipin mo, bro, kung iyan ay tatak ng diablo, no, tatak ng demonyo, nung nakikipaglaban si Constantine, di ba, kilala mo naman yung sinasabi nilang nagtatag daw ng Catholic Church. Daw. Okay. So, nakipaglaban si Constantine, nakakita siya ng cross. No? Ng cross doon sa langit. Kaya siya na-convert. No? So, nanalo sila sa digmaan na yun kung saan. Yun nga, doon siya nag-start na maniwala sa Christianity. No? So makikita natin na yung even in tradition of the church, just like yung nangyari kay Constantine, no? Anyway, mamaya sasabihin natin yung about tradition, no? So kasi baka hindi sila maniwala sa kwento. It's historical, no? It's historical. No, nangyari no panahon ni Constantine kaya siya na
convinced and na-converts into Christianity, it's because nakakita siya ng sign sa langit, no, na which is that cross, no. So pag sinabi naman natin tradition, no, ito yung 1 Thessalonians chapter 2 verse 15, yung sinasabi ng ni Saint Paul na merong written and oral tradition ang simbahan, no. So sabi doon, no, tradition which they taught through epistles or by mouth. Kaya nga kahit sa aklat kasaysayan, mga kapatid, no, yung sign of the cross is one of the tradition of the early church. Na babasahin ko sa inyo ang history, no. Sabi dito sa World History by O'Brien, page 146, other practices of the early church, the sign of the cross and the veneration of the bodies of the martyrs, come from the most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. So, bukod doon sa veneration of the saints, mga kapatid, no? Bukod doon, merong tradition ng mga Hudyo na sabi dito, mga Hudyo tuloy, mga Kristiyano ng early church na sign of the cross and yung keeping Sunday as holy day of obligation, no. So ilan lamang yan sa practices, no, ng early church, no, according to history. So paano natin marirefute ito nasa history na, no. So halimbawa isang ordinaryong miyembro ng INC or ng MCGI ang magsabi na wala naman nagsa-sign of the cross, wala kayong mababasa sa Biblia na hindi isang Kristiyano nag-sign of the cross, no. So tandaan natin yung sinabi ko kanina, yung sa Galatians chapter 6 verse 14, yung sinasabi ni Saint Paul na he does not take pride in anything except to the cross of Christ, no. Sinabi ni Apostle Paul na yung krus ng ating Panginoon Kristo, no, ay imprint sa kanyang katawan. So when we say imprint, nasa iyong katawan, no. Para ganito, yung sign of the cross, kapag when we do the sign of the cross dito sa forehead, dito sa ating lower body, dito sa stomach and sa shoulders, no. So ayan, no, makikita ninyo, mga kapatid, na you are imprinting the cross of Christ, no. Ayan, you are imprinting the sign of the sign of the cross, no, which is that cross, sabi nga ni Brother Jess kanina, is a sign of redemption and salvation for those who believes, but for those ignorant and yung mga enemies of the cross of Christ, Philippians chapter 3 verse 18 to 19, yun ay kamangmangan sa kanila. Amen. So bakit ba dapat ang tanong, dapat bang may tatak ng krus ang isang Kristiyano? Nabasa na rin natin to kanina sa Revelation chapter 7 verse 3. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. So bakit dapat may tatak sa noo ang isang Kristiyano? Sa Revelation 9:4, ang sabi, pinagbilin sa kanila na huwag sirain ng mga damo, punong kahoy, o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Ano ba yung tatak ng Diyos? Balik tayo doon sa binanggit na verse kanina ni Brother Denmar, in Ezekiel chapter 9 verses 3 hanggang 6. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tataka ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng kasuklam-suklam na bagay sa ginagawa sa loob ng lungsod. Patayin ninyo ang matanda, binata, dalaga, bata at babae hanggang sa malipol ang lahat. Subalit, huwag ninyong galawin ang sino mang may tatak na krus. So, this is coming from the version na ang banal na Biblia. So, Brother Jess, di ba? Nakita mo, no, Old Testament pa lang, meron ng sign of the cross, ha? Amen. So,
Sabi dito, mark on the cross on the forehead, but do not touch anyone with a cross on his forehead. Huwag daw papakialaman ang kahit na sino na may tatak ng cross sa noo. Bakit ba dapat natin gawin? Ano yun, bro? Bakit pinapakilaman pala tayo kung may tanda tayo ng cross? Pakialamero talaga itong mga protestanting ito. No, sabi, wag nga pakialamanan yung mga may tanda ng cross, tapos nakikialam kayo. Wala kayo sign of the cross, paglagay din kayo sa inyo. Huwag kayo nakikialam ng paniniwala ng iba. Oo. Sa bagay, protestante kasi, by the name itself, it speaks volume about them. From the word protestant, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magprotesta laban sa pananampalatayang Katoliko. Bakit dapat gawin ng isang Katoliko ang laging pag-aantanda ng cross? So the sign of the cross daw ay it's a confession of faith, a renewal of baptism, a mark of discipleship, an acceptance of suffering, a defense against the devil, and the victory over self-indulgence. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 14, huwag namang mangyari sa akin ang gayon, ang krus lamang ng ating Panginoong Jesucristo ang siya kong ipinagmamapuri. Nabasa mo na ito kanina, bro. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan ay patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Pero bakit nga ba kinakalaban ng mga protestante yung sign of the cross? Ayun, nabanggit mo rin kanina sa Philippians chapter 3 verse 18. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo at ngayon luhaang inuulit ko, marami ang namumuhay bilang mga kaaway ng cross. Kaya naman pala pinapatanggal ang mga crucifix sa mga public school, sa mga hospital, kasi nga kaaway pala ng cross ni Kristo. So, ang sign of the cross, brothers and sisters, it's a beautiful gesture which reminds us about the salvation. Kasi when we do it, we invoke the name of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, sacred sign siya natin bilang mga Katoliko. And actually, ito yung parang shortcut version ng creed. Kasi we profess our faith sa Ama, Anak, at Espiritu. Oh, correct. Kasi sa totoo lang, yung in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, no? Yan, ginagamit yan. No, ginagamit yan. Ito particularly babasahin natin. Yung sinasabi diyan sa Galatians chapter 4 verse 4 to 5 na the cross is a symbol, sabi nga natin kanina, saving power of Christ, is an act of salvation na ginawa ng Panginoon sa cross, na ginawa ng tatlong persona. Bakit? Kasi tingnan ninyo yung ama ibinigay niya ang anak, yung anak ang namatay sa krus, at ang Espiritu Santo ang nagbangon sa kanya. So makikita natin na mayroong participation ang tatlo sa salvation history ng tao. Yung tatlong persona ng ating Diyos, hindi mga Diyos ating Diyos, isang Diyos lang, na tatlong persona ay umaakto doon, kumikilos doon sa salvation ng tao dito sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, sabi dito na the Holy Spirit created the body of Christ in the womb of the Blessed Virgin Mary. Saan natin mababasa? Sa Luke chapter 1 verse 35. And the Lord Jesus Himself, who voluntarily gave His life, yung sinabi niyang ang mabuting pastol ay kaya niyang ibigay ang kanyang sariling buhay alang-alang sa mga tupa. John chapter 10 verse 18. So yung nagsasabing sila ay pastor, ngunit hindi nila kayang isakripisyo ang kanilang buhay sa mga tupa, ay hindi siya tunay na pastor. So katulad doon, gusto ko lang i-commend at gusto ko lang ibalita sa inyo yung pagpunta ni Pope Francis sa embassy ng Ukraine.
embassy ng Ukraine para idulog yung kanyang concern sa nangyayaring crisis ngayon sa Ukraine na siyang inaatake, sinasakop ng Russia, no? So, bukod pa doon, ano pa ang ating mababasa sa Biblia, no? Because of the Christian sign of the cross, it reminds us, yung sinabi ni Brother Jess, yung names of Holy Trinity, no? Revelations chapter 14 verse 1, chapter 22 verse 4, and Ephesians chapter 1 verse 13, no? Yung pangalan ng Ama at ng Anak ay nakasulat sa mga noo, at yung Holy Spirit ay siyang simbolo ng pangako sa mga Kristiyano. So makikita natin mga kapatid sa Biblia na talagang yung tatlong persona ng Diyos, no? Yung tatlong persona ng Diyos ang nagpapatunay na yung pangalan ng Ama at ng Anak, yung sinabi ni Brother Jess kanina sa Revelation, o yung itatatak, no, ayun yung pangalan ng Ama at ng Anak. At yung Espiritu Santo, siya ay yung tatak ng pangako ng Diyos. So, pareho silang tatak, no? Iisang tatak na walang iba kundi ang sign of the cross. No, na gaya na sinabi natin, ang early practices of the early church ay yung sign of the cross. Isa yon sa mga ginagawa ng early church before in the first century. Amen. Actually, yung liturgical use liturgical use of ashes ay nanggaling nga siya ulit. Again, inuulit po natin, it originated in the Old Testament times. Kasi ang kahulugan po ng ash or ng abo, it symbolizes mourning, mourn na nagluluksa, mortality, and penance. For instance, dun sa Book of Esther, sa Esther chapter 4 verse 1, si Mordecai, he put on a sackcloth and ashes when he heard the decree of king of Persia to kill all the Jewish people in the Persian Empire. So nung narinig to ni Mordecai na ipapapatay ang mga Jewish people sa Persian Empire, sa Esther chapter 4 verse 1, he put on a sackcloth and ash nung narinig niya po ito. So sa si Job, kilala naman natin si Job, brothers and sisters. Yung kwento ni Job ay naisulat between the 7th and 5th century BC. So he also repented. Nagrepent siya, nagsisi siya in sackcloth and ashes. Job chapter 42 verse 6. Ang sabi dito, I turned to the Lord God, leading in earnest prayer, with fasting, sackcloth, and ashes. Sa Daniel chapter 9 verse 3 naman to. So, matapos yung preaching of conversion and repentance, the town of Nineveh proclaimed the fast and put on sackcloth, and the king covered himself with sackcloth and sat in the ashes. Sa book of Jonah chapter 3 verses 5 to 6. So, itong mga Old Testament examples ay ebidensya or patunay na ang use of liturgical use of ashes ay may pinanggalingan, and this even originated in the Old Testament times. At saka Actually, kahit go bro. kahit sa Old Testament, bro, no, yung sinabi doon na from ash you will come back, no, kaya nga sinabi it's a sign of repentance. No, because makikita natin after magkasala ng tao doon sa Genesis, the book of Genesis, doon sinabi ng Diyos yan, nababalik ka sa alabok. So it's a sign of limitation ng tao. Nung siya ay magkasala, binigyan siya ng Diyos ng salita. Na sinabi niya na, you will return to ash. Kasi doon ka galing. Actually, sa Matthew chapter 11 verse 21, Jesus also made a reference. He also made a reference to ashes when he referred to towns that refused to repent of sin, although na-witness nila yung mga milagro at narinig nila yung ebanghelyo. Ang sabi ni Kristo,
if the miracles worked in you had taken place in Tyre and Sidon, they would have reformed in sackcloth and ashes long ago. So, si Kristo mismo yung gumawa ng referensya sa ashes in Matthew chapter 11, verse 21. And of course, the early church. The early church has already continued the uses of matagal nang ipinagpapatuloy ng early Christian church yung paggamit ng ashes for symbolic reasons. Sabi sa isang sulat ng isang church father, the penitent must live without joy in the roughness of sackcloth and the squalor of ashes. So, kumbaga dito sa sulat na ito ng early church father, binabanggit din yung paggamit ng abo. Sabi dito, live without joy in the roughness of sackcloth and the squalor of ashes. So, kung iisipin natin, brothers and sisters, the usage of ash or liturgical use of ashes ay talagang may pinanggalingan. At hindi po siya gawa-gawa at hindi po siya mark of the beast. Hindi po mark of the beast ang ash na cross na nakalagay sa unong natin, kasi kahit sa Ash Wednesday, pag nagpalagay ako ng cross sa noo ko at bibili ako sa department store, I know na pabibilihin pa rin naman ako. I know na papapasukin pa din naman ako. So kung hindi man ako papapasukin ng security guard, siguro yan ay kung wala akong dalang vaccine card. yan. Pero yung ash on my forehead, it's not going to be a reason para pigilan ako. Go, brother, if you have any additional inputs. Oo. So, yung sinabi natin na kaya it's a symbol of repentance. It's because, Brother Jess, makikita natin, kahit naman sa mga funerals, yung mga kinikremate, although the Catholic Church is against cremation, but in some instances, we allowed that. In some instances, katulad kayong pandemic, kinikremate yung mga yumao. But yun nga, yung sign ng ash, kaya bakit hindi na lang putik, Brother Denmer, o kaya bakit hindi na lang tawag doon, bakit? Kasi di ba at the time of Jesus, meron siyang pinagaling through mud, nilagyan niya ng putik sa kanyang mga mata, So, o kaya minsan si Jesus, kumukuha siya ng mga bagay around your surroundings para gamitin, katulad dun yung mud na putik na sinabi ko, para makagawa siya ng himala. So, ano ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, brothers and sisters, na pinaaalala sa atin ng Panginoon na yung Ash Wednesday, ito yung mensahe ng Ash Wednesday, pinapaalala sa atin ng Panginoon kung saan tayo nanggaling. Kaya nga sabi sa Genesis, from dust you shall come back, or you shall return. So from the dust you are created, dust. From the dust you shall return. Amen. Mm-hmm. Ito yung actually yung sinasabi sa pare kapag Ash Wednesday, di ba? Sinasabi ng pare na, remember, man, you are dust, and to dust you shall return, or turn away from sin and be faithful to the gospel. Ang sabi sa mga previous Bible verses na nabanggit natin, yung abo ay ginagamit as a sign of repentance. So ito yun. Ang sinasabi ng pare, turn away from sin and be faithful to the gospel. Kapag inuumpisa natin yung season ng Lent in preparation for Easter, kailangan nating tandaan, brothers and sisters, yung kahalagahan ng abo na matatanggap natin ngayong Ash Wednesday. We mourn, nagluluksa tayo, and we do penance for our sins. At kino-convert natin yung mga puso natin kay Kristo na nagtiis, nagpakasakit, namatay, at nabuhay ulit para sa ating kaligtasan. We renew the promises made at our baptism. So every time we have the sign of the cross on our foreheads,
sa Ash Wednesday, nire-remind din pala dito na nire-renew natin yung ating mga pangako na ginawa natin nung tayo ay bininyagan. When we died to an old life and rose to a new life with Christ. Since when Jesus died on the cross, He became victorious. At kaya kapag nilalagyan tayo ng sign of the cross sa mga noon natin, it is a reminder of our renewal of our promises na ginawa natin that we made when we were baptized. So ang ibig sabihin nito, we died sa ating lumang buhay at we are alive sa bago nating buhay. Finally, we Catholics, tayo mga faithful Catholics, we strive to live the kingdom of God now and look forward to its fulfillment in heaven. So, ang Ash Wednesday po ay hindi po ito kagaya ng sinasabi ng mga kaibayo ng mga protestante. Ang sign of the cross ay hindi po ito mark of the beast. So malinaw po nasabi natin kanina, brothers and sisters, na if the sign of the cross is the mark of the beast, then parang sinasabi ng mga protestante na demonyo ang Diyos natin mga Katoliko. Na demonyo ang Ama, Anak at Espiritu. Hindi ko po sinasabi na demonyo ang Anak, Ama at Espiritu. Ang sinasabi ko po, yung way of argument ng mga protestante, if they say that that the sign of the cross is the mark of the beast, then they are only implying or they are only trying to say that the Holy Trinity is the beast himself. Pero as Catholics, hindi po yun ang tingin natin. Dahil ang iisang Diyos natin, ang Ama, Anak at Espiritu Santo, yun yung ini-invoke natin when we do the sign of the cross, and when the priest puts the cross sa forehead natin sa Ash Wednesday, it is a reminder. It is a reminder na nagaling tayo sa abo at sa abo tayo papunta. At nire-remind tayo to be alive in Christ. And it is the renewal of the baptism that we made or the promises that we made when we were baptized. So again, hindi po pala masama ang sign of the cross. Hindi po pala mark of the beast yun. So ito yung sabihin natin kayo na tandaan nyo po ito, brothers and sisters. Kapag po nagsimba tayo sa Ash Wednesday at yung mga abo, yung mga noon natin, try po nating pumunta sa mga supermarket o di kaya sa palengke at subukan nating bumili. Kapag nakabili tayo, doon natin mapapatunayan ay hindi nga pala talaga mark of the beast ito. Kasi ang nakasabi sa Biblia, hindi ka makakabili eh. Ba't naman ako nakabili? So yun po yun. Pero baka naman kasi hindi kayo magdala ng vaccine card. Nililinaw lang po namin, brothers and sisters, na kapag po bibili kayo sa mga department store, you have to bring with you your vaccine card. Kasi kung hindi man kayo makakapasok, hindi yung ash na nasa noon ninyo yung dahilan, kundi dahil wala kayong dalang vaccination card. Yun lang po yun. Go, brother. And as well, yes, lastly, no, ngayong darating na Ash Wednesday as apologist and also a charismatic preacher, since napag-usapan natin na sign of the cross is a symbol of repentance, wag na natin siyang, kasi alam naman natin lahat ng bagay natin pinupost natin sa Facebook, no? We discouraging you to post it in Facebook since it's a symbol for repentance. Not for anything na unless yung purpose is to glorify Christ. To glorify God. And to appreciate the death of Christ for all of us. No? So, pero ayan, yung para i-post mo lang siya dahil para just to let the world know na, nagsimba ako, meron akong ash dito sa noo. That's what we call hypocrisy. Kaipokritohan yun. Kasi di ba sabi, pag nagdadasal ka na marami nakakakita, it's a sign of hypocrisy. So we should repent privately. Now, if we cannot really avoid posting it on Facebook, sana lang po yung purpose is to really glorify God. Kumbaga parang hindi siya self-centered, hindi siya yung parang wala lang, may post lang para sabihin mabait ako. It should not be the purpose. Yung purpose should be, pero mas maganda, we really encourage everyone
to make it private. Wala namang masama. So, yun. Actually, kapag ka nagsisimba tayo, wala namang masama to post it eh. As long as Oo. your purpose is to really Or po. glorify God, to share the message of God. Wag lang yung parang just to let people know na nagsimba ka. 'Di ba? Yun yung hirap eh. Oh, nagsimba ako para at least para lang sa inyong kaalaman, nagsimba po ako. Hindi naman attendance, hindi naman attendance yung Facebook for us to let people know that we went to the church. Yun lang. Go Brother Denmark. So, next week, it will be faith and spirituality. So, we will talk about more about Lent, and we will deepen our yung ating pagdililay-nilay, pagbubulay-bulay sa pagdating ng kapanahunan ng Semana Santa. So ayan, so sundan nyo kami palagi sa YouTube and Facebook, Catholic Faith Defense Philippines, sa Facebook and sa YouTube mahanap nyo ho yan. And gayon din sa aking YouTube, no, yung Brother Denmark Santiago sa YouTube. Ayan, pakisubscribe nyo lamang po yan mga kapatid. At supportahan din natin yung iba nating programa dito sa Catholic Faith Defense Philippines, katulad ng IAT Philippines ni Admin VJ Thompson, at saka ng Itanong Mo sa Katoliko ng ilang admins natin na from St. Peter's Men's Society. Ayan. So that is every I think every every Saturday na lang, bro. Every Saturday na lang. Dati kasi every Wednesday and Saturday. Ngayon every Saturday na lang. So yun, via the Facebook page of St. Peter's Men's Society, and we would also like to encourage everyone to like the CF Lamp group. Page pala, the CF Lamp page. And if you want to learn more about apologetics, you may join the CF Lamp. Catholic Faith the Apostolic Movement of the Philippines, and also SPMS. Kung gusto nyo maging CFD, okay lang part ng CFD or SPMS or CF Lamp, that's okay. You can send us a message kasi yung ating mga admin naman ay kalat. Merong member ng SPMS, may sa CF Lamp, and meron din CFD. So, whatever you wish, meron kayong pwedeng salihan. So, yun lang. And also, before we end, mag-iiwan ulit ako ng gas-gas na nasalita na palagi kong sinasabi. Stay cute, Catholic until the end, and have the pogi presence of God inside. Go, Brother Denmark. Your parting message. Yes. Yun, no? So, palagi natin tandaan, brothers and sisters, na ang Catholic Faith Defense in its 4 years, no, sa June this year, lagi namin pinaalala na you always enhance your faith through apologetics and your spirituality doon sa ating charismatic program na Faith and Spirituality. Every alternative yan, 9:30 ng Sunday, no? Same time, no? So, ayan lang yung nakalimutan ko sabihin kanina. So, ayan. Apollo Session and Faith Spirituality alternative yan every Sunday, 9:30 to 10:30. Yeah. Amen. So, before we end this session, let's say a little prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus Christ, thank you for the 1 hour that we were able to share the truth of your church, the truth of your word. Sana po ay may natutunan yung aming mga kapatid na Katoliko na nakapanood o nanonood pa rin o makakapanood pa lang. Maraming salamat po, Panginoon, sa kayanganan ng aral na iyong pinagkaloob sa iyong simbahan. Maraming salamat po, and we also pray for Ukraine and Russia, for them to have peace between them. All in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So before we end the video, meron po tayong inaalay na kanta para po sa Russia and sa Ukraine.
Spirit, rain down on me. Break open the heavens and drench the unseen. Oh, pour out your presence as I pour out your praise. Come, Holy Spirit, Lord, have your way as I worship your majesty. I worship your holy name, Jesus, my everything. All that I am is yours. I worship your majesty. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Open the heavens, fling wide the gates, flood every heart with mercy. Pour out your presence, inhabit our praise as we cry, holy, holy. Ooh, ooh. Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break down. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Lord, send revival, Lord, send it now. A move of your spirit, heaven break down. Come now in power, cover this land like you've done it before. Would you do it again? Oh, ooh. Let's pray for Russia and Ukraine, that there may be peace between them. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat mga ka-CF Defense sa 3 taong samahan sa katotohanan ng Inang Simbahan.
This is Apollo Session Live.